Morris POV. Nagising ako dahil sa lakas ng tunog ng phone ko. May tumatawag sa akin. Anong number kaya medyo nag-hesitate pa ako kung sasagutin ko ba o hindi. But I decided to answer my phone. Hello po. Nabitawan kong phone ko pero mabilis ko rin pinulot at muling kinausap ang tumawag. Anong sabi mo? Tanong ko sa tumatawag. Nasa ospital po si Gov. Sagot niya sa akin. Nang marinig ko ulit ito ay mabilis kong kinuha ang susi ng motor niya. Nagpaalam ako kay Manang na pupunta ako sa ospital. Natatakot ako at nag-aalala ako. Habang nagmamaneho ako ay umiiyak ako. Sobrang lakas rin ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ospital. Kaagad ako sinamahan ng isang nurse na pupunta sa kanya. Pagpasok ko sa silid ay patakbo kong lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Habang umiiyak ako, "Why are you here, mahal ko?" Paus na tanong niya sa akin. Natakot ako, umiyak na sagot ko sa kanya. "Hush, don't cry, okay lang ako," sabi niya sa akin. Anong okay? Involved ka sa car accident. Sa tingin mo ba hindi ako nag-aalala sa'yo? Umiyak pa rin na sad ko. Sorry mahal, sorry kung natakot ka. Nawalan ako ng malay kaya hindi ako nakatawag agad sa'yo pero okay lang talaga ako. Gagaling rin itong braso ko, sabi niya sa akin. Paano kung hindi nila ako tinawagan? Paano ka? Paano ko malalaman na may nangyari na pala sa'yo? Huwag ka na pong umiyak, aksidenteng nangyari. At wala namang may gusto nang mangyari to. Sorry kasi hindi na matutuloy ang lakad nating dalawa. Next time na lang mahal, sabi niya sa akin. Huwag mo nang isipin ang lakad natin. Ang isipin mo ang gumaling ka, sabi ko sa kanya. Huwag ka na umiyak, ayaw ko makita kang umiiyak, sabi niya sa akin. Kasi naiinis ako, dapat sumama ako sa'yo. Sana ako na lang ang nag-drive, sad ko sa kanya. Mas mabuti na hindi kita sinama. Paano kung ikaw naman ang nasaktan? Sabi niya sa akin. Pero, Arcus, napalingon ako nang marinig kong boses ng ex-wife niya. Umiyak tong yumakap sa boyfriend ko. What happened? You scared me? Tanong niya kay Arcus. Jesusa, sorry, I'm just worried about you, sabi ni Jesusa at kumalas sa pagkakayakap kay Arcus. I'm fine. Sa ganyang kalagayan mo ay fine? Sinabihan na kasi kita na huwag ka nang umalis. Umalis ka pa rin. Umiyak pa rin na sabi nito. Bakit ka pa pumunta dito? Seryoso na tanong ng boyfriend ko. Nag-aalala ako sa'yo. Aalagaan kita, sagot nito. I'm fine, hindi mo ko kailangang alagaan. Kaya ko sarili ko. Pwede ba kahit ngayon lang? Hayaan mo naman ako na alagaan kita. Sabi niya habang umiiyak na naman. Ako mag-aalaga kay Ninong. Hindi ko na kayang hindi sumali sa kanila. Mori, tanong niya na para bang ngayon lang niya napansin nandito rin ako. Nandito naman po ko para alagaan ng ninong ko, sabi ko sa kanya. Pero may pasok ka. Ako na mag-aalaga sa asawa. Ex-husband. Pagkatama ni Arco sa sinabi ng ex niya. Sorry, pero ako na mag-aalaga sa'yo, sabi pa nito. Alagaan mo na lang ang anak ko. Anak natin. Pagkatama pa nito sa sinabi ni Arcus. Nakakaramdam na ako ng inis sa kanya. Pinagpipilitan talaga niya sarili niya kay Arcus. Pwede ba, Jesusa? Huwag ka na mapilit. Kaya ko na sarili ko. Sanay naman ako nang wala ka. Nabuhay naman ako ng ilang taon, hindi tayo magkasama. Gumaling naman ako sa sakit ko na hindi mo ko inalagaan, kaya huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin. Mahabang sad ni Arcos na ikinagulat ko. Hindi ko talaga inaasang magagalit siya sa ex-wife niya. Tumingin naman ako kay Jesusa na ngayon umiiyak pa rin. Gusto ko lang namang bumawi sa'yo. Gusto ko lang naman tumulong lalo na hindi ka naman maalagaan ni Mori. May pasok siya sa university at hindi na siya nakatira sa bahay mo. Kaya paano kanya alagaan? Sabi pa nito. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo dahil walang magbabago. Sabi ni Arcus. Okay, hindi na. Pero hayaan mo sana ako na bantayan ka dito ngayong gabi. Mori, pwede ka na umalis. Sabi sa akin ni Jesusa. No, dito lang siya. Siyang mag-aalaga sa akin. Biglang sabi ni Ninong. Hindi ka ba naawa sa bata? Hindi na ako bata. Putol ko sa sasabihin niya dahil nainis na ako. Fine, kaming dalawang magbabantay sa'yo. Sabi niya tumupo sa upuang nasabi ni Arcus.
Labag man sa loob ko, imupo ako sa may couch. Hinayaan ko na lang siya. Ayaw ko naman na malaman niya na may relasyon kami ni Arcus. Nakatingin sa akin ang boyfriend ko. Umiti na lang ako sa kanya para hindi na siya mag-alala sa akin. Ayaw ko naman na mag-isip siya ng kung ano-ano. Okay lang sa akin na nandito sa Isusa dahil sapat ng mga narinig ko kanina. Kailangan ko maging kalmado. Kunwari may tinitingnan ako sa phone ko. Dumating ang driver/bodyguard ni Ninong at may dala tong mga gamit namin ni Ninong. Sigurado ako na si Manang ang nag-ayos. Thank you kuya, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at lumapit na kay Ninong. May binilong sa kanyang boyfriend ko. Lumabas at naiwan na naman kaming tatlo. Ilang minuto nang lumipas nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ashley kasama si Joe. Alam ko na naiinis si Arcus. Alam ko na ayaw niyang pumunta dito ang anak niya, pero ayaw naman niyang ipakita sa anak niya nag-away sila ni Susa. Ninong, labas na muna ako. May bibilhin lang ako, paalam ko sa kanya. Anong bibilhin mo? Nagugutom kasi ako, sabi ko sa kanya. Okay, sagot niya sa akin. Lumabas ako hindi dahil nagugutom ako, kundi lang yung sarili ko sa kanila. Ayaw ko masaktan. Alam ko sa sarili ko na nag-iibang sitwasyon kapag nariyan ang anak niya. Sumakay ako sa motor ko at nag-drive ako ng nag-drive. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero nilibang ko lang talagang sarili ko. Hanggang sa nakarating ako sa isang park, bumaba ako sa motor ko, tumambay na muna ako dito. Nakatingin ako sa dancing fountain nila. Medyo matao rin ngayon lalo na't weekend at walang pasok. Nag-vibrate ang phone ko kaya sinilip ko to. Ang driver pala ni Arcos ang tumatawag sa akin. Hello Miss Sexy, where are you? Tanong niya sa akin. Nasa park ako kuya, don't worry, okay lang ako. Nililibang ko lang sarili ko. Can you text me kapag tulog na si Ashley? Sige, magte-text ako at sasabihin ko rin sa kanyang nasa park ka. Salamat kuya. Nang mawalang tawag, tinuon ko ulit ang atensyon ko sa mga naglalaro ng volleyball. May mga grupo kasi ng mga teenager na naglalaro. Natutuwa ako sa kanila. Napunta sa pwesto kong bola kaya naman pinulot ko to at ibinalik sa kanila. Pinalo kong bola pabalik. Ate ganda, baka gusto mo sumali sa amin? Tanong sa akin ng isa sa kanila. Okay lang ba? Oo naman po. Masaya po kapag marami tayo. Nakangiti na sagot niya sa akin. Sige, sali ako, sabi ko sa kanila. Sumali ako sa kanila na maglaro. Masaya silang kasama dahil halatang magandang samahan nila. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras kami naglaro. Nang matapos na kaming maglaro, nilibre ko silang lahat. Sabay-sabay kaming kumain ng burger at uminom ng milk tea. Ate, okay lang ba kung i-post namin to? Tanong niya sa akin tungkol sa pictures namin. Okay lang, no problem. Pero alam mo ate, parang nakita na kita, sabi ng isa sa kanila. Oo nga, parang nakita na natin siya. Tama sa vlog ni Miss Leila. Sabi nito na para bang tuwang-tuwa sila. She's my best friend, sagot ko sa kanila. Tama, sinabi na nga noon sa vlog na mag-best friend kayo. Idol na idol po namin si Miss Leila. Ang ganda kasi niya tapos mabait pa. Napangiti naman ako dahil na-recognize nilang kaibigan ko. Nakipagkwentuhan pa ako sa kanila hanggang sa nakatanggap na ako ng text mula sa driver ni Arcus. Natulog na si Ashley. Bumalik na ako sa motor ko. Habang nakatayo ako may lumapit sa akin na dalawang lalaki. Huwag kang maingay. Bubutasan kung talgiliran mo. Akin na ang susi. Saad niya sa akin habang may patalim na nakatutok sa tagiliran ko. Kuya, hindi po akin ang motor na to, sabi ko sa kanya. At kanino naman? Maangas na tanong niya sa akin. Kay Gov Arcos po, sagot ko sa kanya. Ginawa kong mahinin ang boses ko. Pinaglolo ko mo ba kami? Sabi ng isa sa kanila. Ano naman ko kay Gov? Wala kami pakialam. Ibigay mo na lang para hindi ka na masaktan, sabi niya sa akin. Kung ako sa inyo mga kuya, hayaan niyo na lang ako. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Kay Gov talagang motor na to. Lagot kayo sa kanya kapag ginawa niyo itong motor niya. Lalo na siya lang ang may ganitong motor dito. Hindi rin kayo magkakapera dahil alam nila na kay Gov ang motor na to, sabi ko sa kanila. Wala nga kaming hinawakan kung kamay niya na may hawak na patalim
At mabilis ko itong inagaw sa kanya, tinapon ko paluyo sa amin. Inapakan kong pa at siniko kong isa kaya nakawala ko sa kanila. Pero may pataling pa silang isa. At tinutok niya sa akin. Alam niyo, gusto ko pa naman sana kayong bigyan ng pakakataon magbago. Pero wag na lang pala. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Sa tingin mo ba kaya mo kami? Sayang dahil ang bangot ang ganda mo pa naman. Sabi niya sa akin. Tignan natin, sabi ko sa kanila. Mabilis nila akong sinugod kaya naman naghanda ako. Ayaw ko ng violence pero wala akong choice. Hindi ko hayaang saktan nila ako kaya tinapos ko na kaagad. Nagulat ako dahil narinig kong palakpakan ng mga tao sa paligid. Mabilis akong tumawag ng pulis. Ang tagal pa nilang dumating. Kalahating oras ko nang binantayan ng mga siraulo na hanggang ngayon ay tulog na tulog pa rin. Ate, ang galing niyo po. Nakatulog agad silang dalawa. Sabi sa akin ng mga nakasama ko kanina. Hindi pa pala silang maalis. Sumama ako sa mga pulis sa presinto para magbigay ng statement. Parang ayaw pa nilang maniwalang pinatumba kong mga to. Nagring ang phone ko at tumatawag sa akin ang driver ni Arcus. Hello, where are you? Si Arcus na palang nasa kabilang linya. Nasa police stay. What are you doing there? Tanong niya sa akin. Pauwi na ako, tinatapos lang ang pulis. Shit, what happened? Pasigaw na tanong niya sa akin. Kausapin mo na lang ang pulis. Sabi ko sa kanya at binigay kong phone ko sa pulis. Hinayaan ko siyang makipag-usap sa mga pulis. Panay rin ang tingin sa akin ng pulis na para bang sinisermonan siya ni Arcus. Nagising ng dalawang siraulo at hindi sila makatingin sa akin. Habang ako'y nakaupo lang at hinihintay ko na matapos mag-usap si Arcus at ang pulis. Ramdam kong tingin sa akin ng ibang pulis at kapag lumilingon ako sa kanila ay umiiwas sila ng tingin sa akin. Miss, bakit hindi mo sinasabing inaanak ka ni Goff at motor niyang gamit mo? Tanong sa akin ng pulis. Sinabi ko. Hindi ba sinabi ko? Tanong ko daw na sa dalawa pero hindi sila nagsasalita. Sinabi ko sa kanila kaya lang ayaw nilang maniwala dahil wala daw silang pakialam. Hindi rin daw sila takot sa ninong ko. Natatawang dagdag ko at alam kong naririnig ni Arcus. Pinagalitan ng mga pulis sa mga ito at pinapasok na sa selda. Ako naman ay nagpaalam na sa kanilang uuwi na ako. Palabas na ako ng presinto nang dumating ang driver ni Arcus at may kasama to. Ang bilis naman nilang makarating dito na parabang pinalipad niyang kotse niya. Iniwan niya siguro sa boss niya ang phone niya. Hindi ka pwede muna mag-drive. Seryoso niya sabi sa akin. Okay, sagot ko dahil pagod na rin naman ako. Sumakay na ako sa kotse pero hindi kami papunta sa ospital. Saan mo ko dadalhin? Tanong ko sa kanya. Iuwi na kita, sagot niya sa akin. Pero, utos niya na sa bahay na niya kita dadalhin. Dahil pauwi na rin siya. Sagot niya sa akin. Pero hindi pa siya pwedeng lumabas, hindi ba? Bagay na bagay talaga kayong dalawa dahil parang matigas ang ulo niyo. Sagot niya sa akin. Baka nagsisinungaling ka lang sa akin. Ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala. Sagot niya sa akin, hindi na ako umimik. Nanahimik na lang ako. Nakakaramdam na ako ng antok pero pinipigilan ko lang ang sarili kong matulog. 11:00 na pala ng gabi at pakaramdam ko ay pagod na ako. Nang makarating kami sa bahay ni Arcus, nakatayo siya sa may pintuan habang may arm sling. Ang sabi mo sa akin, kakain ka lang. Panimula niya pagpasok ko sa bahay niya. Bukas na tayo mag-usap. Gusto ko nang matulog. Pagod na ako. Sagot ko sa kanya. Okay. Biglang naging mahinahon ang boses niya. Hawak kami umakyat sa room niya. Damit niya na munang sinuot ko dahil ayaw kong pumunta sa kabilang room para magbihis. Inaantok na talaga ako. Good night, mahal. I'm sorry. Sabi ko sa kanya tumiga na ako sa kama niya. Naramdaman kong paghalik niya sa noo ko bago ako gabihin ng antok. Maaga akong gumising dahil magluluto ako ng almusal namin. Habang nagluluto ako'y nakikipagkwentuhan sa akin si Manang. Sinabi ko naman sa kanya ang nangyari sa akin kagabi. Lumabas siya dito sa kusina kaya ako na lang naiwan dito. Patapos na ako nang may naramdaman ako nakatayo sa likuran ko. Amoy pa lang niya ay kilalang kilala ko na kagad. Good morning, mahal. Nakangiting bati ko sa kanya. Good morning, mahal. Bati niya sa akin at mabilis na inangkin ang labi ko. Mabilis ko siyang tinulak dahil biglang sumulpot si Manang at ang driver niya. Bigla ako nahiya sa kanila. Stop it, saway ko sa kanya dahil
Hahalikan na naman sana niya ako. Why? Kunot no na tanong niya sa akin. Ayaw ko, mamaya na lang. Mahina na sabi ko sa kanya. Sorry Gov, lalabas na kami. Natatawang sabi ng driver niya kaya naman nakuha niya agad kung bakit ayaw ko nang halikan niya ako. Don't mind them. Wala naman silang pakialam at inggit lang yun. Dahil wala siyang love life. Natatawang sabi niya sa akin. Paano siya magkaka-love life? Busy siya sa kakabantay sa'yo. Nakakapagod rin kayang ihatid sundo ka, lalo na kapag nandun ka sa kondo ko. Natatawang sabi ko sa kanya. Kahit wala yung love life, hindi naman malungkot ang buhay niya. Sabi sa akin ni Arcus. Kasi manang-mana sa yung babaero. Natatawang sabi ko sa kanya. Loyal ako, sa'yo lang ako. I'm only yours, mahal. Malambing na sabi niya sa akin. You want coffee? Tanong ko sa kanya. I want you. Bulong niya sa tenga ko. Tigilan mo ko, magpagaling ka na muna. Sabi ko sa kanya. Tumawa lang siya kaya napangiti naman ako. Nagtimpla ako ng kape pagkatapos ay naghain na ako para makakain na kaming lahat. Ayaw pa siya nang sumabay sa amin ng mga kasambahin niya. Pero wala naman silang nagawa. Habang kumakain kami sinusubuan ko si Arcus. Nakakita ko na kinikilig ang mga kasambahin niya, lalo na si Manang. Hindi na yata malis ang ngiti niya sa labi. Next time, huwag ka nang pumunta sa park o sa kahit nasang mag-isa. Sabi niya bigla sa akin dahil ngayon lang niya naalala. Sorry, gusto ko lang namang libangin ang sarili ko. Ayaw ko kasi na. I'm sorry, biglang sabi niya sa akin. I'm sorry dahil nahihirapan ka. Gusto ko sabihin kay Ashley lang lahat pero ayaw ko namang biglain siya. Alam ko na alam mo na gusto niya na magkabalikan pa kami ng mami niya. Kaya nahihirapan akong humanap ng tiyempo. I understand naman mahal. Ako lang naman ang may problema. Nagsiselos kasi ako pero alam ko nang masasani rin ako. Kaya sorry rin kasi hindi ko pa kayang i-handle ang emotions ko. Malungkot na sabi ko sa kanya. Sasabihin ko rin kay Ashley. Sasabihin ko ang, Daddy, ano po sasabihin mo sa akin? Nagulat kami sa biglang pagdating ni Ashley kasamang mami niya. Hindi namin inaasahang pupunta sila dito ng ganito kaaga. Hindi man lang namin narinig ang tunog ng sasakyan nila. Kinabahan tuloy ako, baka kasi narinig nila ang buo naming usapan ni Arcus. Sweetie, nakangiting sambit ni Arcus sa anak niya. Good morning, Daddy. Bati nito tumalik sa pisngi ni Arcus. Ang aga mo naman, sweetie. Baka inaantok ka pa. I'm not sleepy na po, Daddy. Pero ano po bang sasabihin niyo sa akin? Tanong na naman niya sa daddy niya. I'm about to tell. Ano po, Daddy? Puto ni Ashley sa sasabihin niya. Lalong lumalakas ang tibok ng puso ko dahil kinakabahan ako. Feeling ko pinagpapawisan ako ngayon. Sana naman hindi niya sabihin ang tungkol sa amin. Hindi pa ako ready. Hindi ko pa kayang harapin to. 1 linggo pa lang kaming dalawa at kailangan ko pa ng time. Kasi sweetie, kasi alam kong kabado si Arcus baka nag-iisip siya. Sweetie kasi si daddy may girlfriend na. Biglang sabi niya na girlfriend po. Paano po si mommy? Paano po ko? Sino pong girlfriend mo? Parang iiyak na tanong niya kay Arcus. Sweetie, listen to me. Your mom and I are not going to be together. Hindi na kami babalik sa dati. I'm in love with someone else. Pero hindi naman ibig sabihin hindi na kita mahal. I love you, sweetie. You are my forever baby. May hinahang paliwanag ni Arcus kay Ashley. Pero sinong girlfriend mo? Sino? Mas better ba siya kaysa kay mami? Niyak na tanong niya kay Arcus. Nasasaktan ako makita si Ashley ganito. Ayaw ko makitang umiyak siya. Hindi ko kaya makita siyang umiyak ng ganito. Ipapakilala ko siya sa'yo at alam ko magugustuhan mo siya. I'm sorry, sweetie. Sagot ni Arcus. Mami, uwi na po tayo. Biglang sabi ni Ashley na nang lumabas kaysa kay Hisusa. Sana alam mo kung ano tong ginagawa mo. Sabi ni Hisusa kay Arcus at sumunod na sa anak nila. Naiwan ko ning dalawa dito. Hinawakan niyang kamay ko kaya malungkot akong tumingin sa kanya pero nakangiti lang siya sa akin. Sasabihin natin sa kanyang totoo. Pero mas okay na ang ganito. Mas okay na alam niya na may girlfriend na ako para hindi na siya umasa na magkakabalikan pa kami ng mami niya. Sabi niya sa akin. Okay lang kaya siya? Nag-aalala na tanong ko.
Matalinong anak ko, kaya alam kong maintindihan niya ako. Sagot niya sa akin, okay, ipinasambit ko. Ako nag-alaga kay Arcus. Nararamdaman kong nag-alala siya kay Ashley, tayo niya lang ipahalata sa akin. Alam ko na ayaw niya na mag-alala ako sa kanya. Buong maghapon, nasa loob lang siya ng silid niya. Hindi ko na rin muna siya inistorbo dahil alam kong gusto niya mapag-isa. Ako naman tumambay na lang dito sa loob ng room ko. Tumawag sa akin si Leila kaya sinabi ko sa kanyang lahat. Sa kanya ko sinasabing lahat ng gusto kong sabihin. Gusto ko kasing ilabas itong nararamdaman ko, lalo na sobrang nag-alala ko at natatakot ako. Wala siya dito dahil bumalik na siya sa Manila. Trust your Ninong Gov. Alam ko hindi kanya pababayaan. Sabi sa akin ng kaibigan ko. Natatakot ako, sabi ko sa kanya. Huwag kang matakot. Be positive. Magiging maayos rin ang lahat sa inyo ng Ninong Gov mo. Aniya sa akin. Ayaw ko na magalit sa akin si Ashley. Huwag mo pangunahan ng mga hindi pa nangyayari. Nakangiting sabi niya. Tama siya, hindi ko dapat pangunahan ng mga hindi pa naman nangyayari. Pero kailangan ko rin ihanda ang sarili ko. Napatingin ako sa oras at 4:00 na pala ng hapon. Kaya naman bumaba na ako dahil gusto ko na magluto ng hapunan namin. Hindi pa rin bumaba si Arcus kaya naman bakit na ako papunta sa kanya. Pagpasok ko sa room niya ay nakita ko siya na nakahiga sa kama niya at mahimbing na natutulog. Lumapit ako sa kanya at tumabi ako. Hinaplos kong gwapo niya mukha. Hinalikan ko siya sa pisngi bago ako lumabas. Paalis pa lang si Manang papunta sa palengke. Kaya naman sumama ako sa kanya. Kaming dalawa ulit ang mamamalengke. Natutuwa ako dito sa palengke at nakalimutan ko saglit ang mga alalahanin ko. Dala namin ang kotse ni Arcus at ako nag-drive. Habang pauwi kami nag-usap kami ni Manang, marami siyang payo sa akin at ang lahat ng yun ay positive. Gusto niya na maging matapang ako, na kumapit at maniwala lang ako kay Arcus. Gumaan naman ang pakaramdam ko. Masaya naman ako dahil may mga taong nariyan para sa akin, na nakakaintindi sa akin, sa amin ni Arcus. Pagdating namin sa bahay, tinulungan kami ng mga kasambahay nila. Ipasok sa loob ng bahay ang mga pinamili namin. Habang papasok ako sa may pintuan, narinig kong boses ni Ashley. Kaya naman mas binilisan ko pang lakad ko, tama nga ako nandito nga sila. Ate! Nakangiting bati niya sa akin, ngumiti ako sa kanya. Kasama niyang mami niya at hindi ko alam kung nasan ba si Arcus. Dumiretso na lang ako sa kusina. Habang inayos ko mga sangkap, nagagamitin ko biglang pumasok si Susa dito sa kusina. Ako na magluluto, Mori, sabi niya sa akin. Ako na lang po, sagot ko sa kanya. Ako na lang, pagod ka na sa pamamalengke kaya ako na lang. Sabi niya, hindi naman ako pagod, sabi ko sa kanya. Hindi mo ba ito pwedeng ibigay sa akin? Gusto ko lang bumawi sa mag-ama ko, Mori. Sana maintindihan mo ko. Gusto kong gawin ang mga bagay na hindi ko nang ginawa para sa kanila. Sabi niya sa akin na para bang iiyak na siya. Umiwas ako ng tingin dahil nakakaramdam ako sa kanya ng awa. Hindi ko alam kung ano bang isasagot ko sa kanya. Pakaramdam ko sobrang sigip ng kusina para sa aming dalawa. Na para bang gusto ko namang lumayo umalis dito sa bahay ni Arcus. Sige, ikaw na lang. Sabi ko't lumabas ako sa kusina. Ayaw ko nang ipilit pang gusto ko dahil baka umiyak lang siya sa harapan ko at magtaka pang anak niya. Mas okay na hayaan ko na lang siya kaysa naman umalis na naman ako. Ayaw ko maging ganito. Paano ako masasanay sa presensya niya kung palagi kong maalis dahil lang sa nasasaktan ako? Kailangan ko maging matatag. Paglabas ko'y nasa living room na si Arcus kasamang anak niya. Napansin niya ako at nagtanong siya kung saan ako galing. Sinabi ko naman sa kanya, umakyat na lang ako dahil magpapalit ako ng damit. Bala ko sana magpalit lang pero naligo na ako dahil nalalagkit ako. Paglabas ko sa banyo, nakaupo si Arcus sa kama ko. Mahal, can we talk? Tanong niya sa akin. Ano yun? Tanong ko sa kanya habang nagsusot ako ng damit. Can you stay here? Tanong niya sa akin. Oo naman, dito na muna ako. Mabilis na sagot ko sa kanya na mangiti pa sa labi. Pero dito rin si Susa. Sabi niya sa akin na kinagulat ko. Bakit? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Dahil gusto ni Ashley. Malungkot na sagot niya sa akin. Mahal kasi. Pag-iisipan ko. Putol ko sa sasabihin niya. Umiwas rin ako ng tingin dahil ayaw ko makita ang mga mata niya. Alam kong hindi niya rin to gusto.
Okay, sabi niya. Sige na, bumaba ka na. Baka hanapin ka na ng anak mo. Utos ko sa kanya dahil ayaw ko na magtagal pa siya dito sa silid ko. I'm sorry, sabi niya bago siya lumabas sa silid ko. Napabuntong hininga na lang ako tumupo sa kama ko. Hindi ko alam kung ano bang gagawin ko. Ano Mori, papayag ka ba? Papayag ka ba na kasama mo si Jesus dito? Tanong ko sa sarili ko. Saan nga ba hahantong ang patagong relasyon ni Arcos at Mori? Ngayong tila nagiging komplikadong lahat sa kanila dahil kay Ashley. Matanggap kaya ni Ashley kapag nalaman niyang si Mori ang bagong babaeng mahal ng ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.